Tayo po'y dadako sa ikalawang katanungan. Ngunit bago po yan, kung hindi pa po kayo nakapag-share, mag-share na po kayo, mahal kong mga kapatid, para po maging malinaw po ito sa inyo. Okay? Now, siguro Brother Miko, dire-diretso na lang tayo. Dire-diretso na tayo kasi, maiksi na naman ating oras, ilang minuto na naman ang natira na lang. Alam nyo kapatid, 30 minutos maghintay ka sa tao, lalo pa kung di mo sigurong darating, tinatawagan pa, hindi sumasagot, nakakabagot ang 30 minutos. Di ba ba? Pero dito pala, kung mag-aaral tayo ng salita ng Diyos, ang isang oras, bitin na bitin ka pa, gusto mo pang magpatuloy. Kasi salita ng Diyos. Eh tayo nga, kung manood, kung anong gusto nating panoorin, hindi lang 1-2 oras salita pa kaya ng Diyos. Alright? Share na po natin, share, at maya-maya, meron po tayong quiz. Question number 2. Mahalaga po ito para maintindihan ng iba. By the way, hindi ako ganong worry dito kasi hindi naman ito ganong ginagamit ng maraming tao. Okay? Ito po ang tanong. Bakit po ang Protestant world ay hindi gumagamit ng apocryphal books like Catholics? Di ba salita ng Diyos din ang mga books na mga iyon? So maganda po ito. Meron tayong quiz ha. Magandang i-quiz ito. Ang tanong niya, bakit po ang Protestant world, ang mga Protestante, ay hindi gumagamit ng apocryphal books tulad daw ng mga Katoliko? Di ba salita ng Diyos din ang mga books na mga iyon? Ibig sabihin niya yung mga books ng apocrypha. Tulad limbawa, Karunungan ni Solomon, ni Makabyo 1, Makabyo 2, Makabyo 3, kay Esther, kay Baruch, at iba pa. 15 po yan. Now, ating tingnan mga kapatid kung ano po ang pwede nating maisagot sa taong ito na nagtatanong. Okay? So, ang sagot ko sa kanyang tanong, no. Bakit no? Sabi mo, di ba salita ng Diyos din ang mga books na iyon? Ang sagot ko po, no. Sapagkat hindi po yan ang mga salita ng Diyos sa pamagitan ng kanyang mga propeta. Alam niyo po, paunahan ko kayo. Ang ibig sabihin ng apocryphal book, okay? Ibig sabihin, hidden. Nakatago. Anong author po sila? Okay? So atin pong sagutin to ha. Ito ngayon. The word apocrypha comes from the Greek word. So, saan daw galing ang salitang apocrypha? Salitang Griego yan. Na ang ibig sabihin po ay hidden or secret. Anong klaseng libro yan? Nakatago na, secret pa. Anong author pa? Walang author na nagkiklaim. Ito, atin pong tingnan ang apocrypha sa Wikipedia. Hidden or secret. Apocrypha took on more negative connotation. Wow! Negative pala ito. Due to the questionable origins and doubtful canonicity of these books. Ang problema niya tatlo. Number 1, negative ang kanyang connotation. Number 2, questionable ang kanyang origin. Ikatlo, doubtful po ang kanyang canonicity or yung pagiging canon book niya. Alright? Wikipedia, pwede nyo pang i-search yan, what is apocrypha? Sasagutin po kayo para mabigyan kayo ng idea kung ano yon. Sunod. What does apocryphal means in the Bible? Pakinggan nyo po ito. Apocrypha are works usually written of unknown authorship or of doubtful origin. So ito po palang apocrypha kapatid, doubtful na, unknown author pa. Ibig sabihin po, walang nagkiklaim kung sinong author, wala ring maituturo kung sino ang mga author. Yan ang problema ng apocrypha. Ating sinasagot ang kanilang tanong, bakit hindi ito ginagamit? Second, tuloy, biblical apocrypha are of set of texts included the Septuagint and Latin. So ito po palang apocrypha po ay nasa text o teksto ng Septuagint at saka Latin, Vulgate. Itong Septuagint at saka Latin Vulgate,
Wala itong pinagkaiba sa hieroglyphics, demotic, mahal kong mga kapatid na mga dead language. In short, ito po palang apocryphal book na nakasulit sa Septuagint and Latin Vulgate, but not in Hebrew Bible. So nakasulat pala ito sa Septuagint at saka sa Latin Vulgate na hindi original na nakasulat sa Hebrew. Di tulad mga kapatid ng Genesis, Exodus, Leviticus, Number, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, hanggang Malakay, Hebrew context po yun, o Hebrew Bible. O kaya, Hebrew language ang gamit. Ito po, Septuagint and Latin Vulgate. Dito pa lang malaki ng diferensya. Kasi ang Biblia, originin Hebrew sa Old Testament. Ang New Testament, Greek naman, ang kanya pong pagkasulat, Koine. So, clear agad yan. So, para ma-solve yung inyo pong kaisipan na bakit di ginagamit. Sunod, what does apocryphal mean in the Bible? Sagot, karugtong po ito. In Hebrew Bible, other non-canonical apocryphal texts are generally called pseudepigrapha. Ano ang ibig sabihin ng pseudepigrapha, mga kapatid? It means false attribution. Ang attribute niya, falsely, erroneous, error, wrong, false attribution. At least, alam na ninyo kung ano pang ideya diyan. Nandito pa. Canonical by the Catholic Church and the Orthodox Church. Alam po ninyo, lalo ng Catholic Church, sorry po ma-mention ko lang po, okay? Kanilang ginagamit ang apocryphal books, pero hindi lahat. Ito po yung mga apocryphal books, pakinggan po yung maigi, ha? Siguro nababasa din naman ninyo, no? Tulad ng, ano yung mga librong nasa apocryphal books? Marami-rami din po yan. Tobit, Judith, Baruch, Sirach, Maccabees, Second Maccabees, Third Maccabees, Wisdom of Solomon, addition to Esther, the Prayer of Azariah, and Song of the Three Holy Children o Young People yan, Susanna, Bell and the Dragon, Prayer of Manasseh, and Esdras. 15 lahat. Now, itong apocryphal book, ang Catholic actually, hindi naman talaga niya lahat yan ginagamit. Meron lang din po siyang pinipili. Tulad ng mga Orthodox, meron lang din po silang tinanggap. Ang Catholic, meron din, hindi naman lahat. Na malalaman po niyo mamaya, bakit po ang mga Catholic, tinatanggap nila ito kahit secret book to, kahit hidden book ito, kahit ito mga kapatid at mga kaibigan ay questionable ang canonicity nito, kahit questionable ang librong ito, kahit pa anong author nito, walang author na nag-angkin dito, bakit anong dahilan? Ayan mamaya, pag-usapan natin anong dahilan. Kasi kung ako ang Katoliko, kung di lang naman katotohanan talagang aking habol, para lang madipinsahan yung kanyang doktrina at ang kanilang karaniwang ginagawa ngayon, existing, abay tanggapin na kahit hindi totoo. Ito po ha. What was apocryphal removed from the Bible? O why? Kasi ito nakalagay nung una sa mga ilang panahon. Pero tinanggal nung nalaman na hindi naman pala ito canonized. Ito po, pakinggan nyo. Apocrypha sa Wikipedia. Pakinggan po nyo ng maigi, mahal ko mga kaibigan. The Jewish scribes, by the way, ang sumulat po ng apocryphal books ay mga Hudyo rin naman, pero hindi po canonized ng mga Hudyo or ng mga scribes o manunulat ng Biblia na mga Hudyo. So, hindi po nila ito sinosubscribe din naman. So, the Jewish scribes did not believe the apocryphal books of the Old Testament were inspired. The original 1611 King James contained the Apocrypha. It was removed in later edition. Pakinggan nyo po. Sinulat yan sa panahon ni King James o isinama. Pero nung 1611 ng King James Version, inalis po nila yan. Na in short mga kapatid, inilagay nila nung 1600 lang. At nung 1600, tinanggal din nila. Pero bago po nagkaroon ng 1600, nandyan ang Old Testament, nandiyon na ang New Testament. By the way, sa Catholic Bible po, mahal kong mga kapatid, okay?
Sa Catholic Bible po, tulad po nito, may nakalagay ang bago at lumang tipan ng Biblia at nilakipan ng Deuterocanonico o Apokripa. So nakalagay doon, luma at bagong nilakipan ng Apokripa. Kung siya talaga ay kasama ng Old Testament, huwag mong bastang ilagay ang salitang inilakip lang siya or nakalakip siya. Dapat kasama yan doon sa binding. Kasi ang nangyayari, hindi sa ganun kahalaga kasi inilakip lang. Kumbaga, pabuya o kaya, anong tawag niyan? Padagdag na lang. So, ito po'y ni-remove. Bakit? Kasi mismo ang mga Jewish scholars, ang mga Jewish scribes, yung manunulat tulad ni Ezra, ay hindi po nila ito kinikilala na inspired. Kahit common sense lang naman. Walang nag-angkin, hindi alam kung sino ang sumulat, hidden pa, secret pa, apocryphal pa, hindi canonized, hindi kinikilala, erroneous pa, falsehood pa ang kanyang attributes, ano namang dahilan na ito'y kilalanin mong inspired? Mamaya, malaman po ninyo, bibigyan ko kayo ng ilang mga bersikulo kung ano po ang meron siya, itong apocryphal book na against sa Bible. Okay? Maya-maya, wag na lang po natin guluhin kung ano pa. Ito pa. Why Apocrypha removed from Bible? Okay ha? Ito pong dahilan. There are parts of the Apocrypha which the Catholic Church has used to justify prayers for the dead. Ang Catholic lamang, ang siyang gumagamit ng Apocrypha, pero hindi lahat. Parts lang. At ang kanyang kinuha na ginagamit niya to justify yun pong ikalawang Makabis, Kapitulo 12, 38 hanggang 46, yung prayer for the dead. Bakit? Kasi ang Catholic Church lang, Catholic Christian Church lang, ang siyang mayroon pong doktrinang idinadalangin ang mga patay. Saksi po ako niyan, lalo tigit panahon ng November 1 at November 2, na ang mga patay ay idinadalangin na para bagang ang patay pwede pang ilipat kung saan. Impierno, purgatorio, langit. Correct me if I'm wrong, pero ito ang lagi ko pong naririnig po sa panahon nung maliliit pa kami. Ang pangalan ng aking lolo po, Esteban. Lagi siyang idinadalangin o idinadasal ng lula namin. Tawag ng mga Cebuano niyan ay mga manalabdan, yung mga tagapagdasal. Ang ginagawa, narinig ko na yan 10 years ago, na ang lulo namin buhat dito, ilipat sa purgatorio patungong langit. Following year, ganun din, galing impyerno, ilipat sa purgatorio tungong langit. Nilipat, ang sabi ko kay lola ko, Lola, 10 years ago, 9 years ago, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, at ngayon na naman, magdadasal tayo na si Lolo galing impyerno, ilipat sa purgatorio, papuntang langit. Lola, wag na natin gawin. Una, magastos si Lolo. Kalawa, pinipilit mo si Lolo. Ikatlo, dinadala natin siya sa langit. Balik naman siya ng balik sa impyerno. Ano pat ibalik na naman natin siya sa langit? Kasi meron silang doktrinang prayer for the dead. Sampulan ko kayo. Bakit nila ginagamit ang Apokripa? Okay? Sandali ha. Okay, atin mo na po itong tingnan uli. Sa ikalawang Makabis, 12, 38 hanggang 48, sa aklat nito na sakop ng Apokripa, sila po ay nananalangin sa patay. No wonder na ang Catholic Church sinusubscribe, tinatanggap ito kasi pabor sa kanilang ginagawa. Kaya mayroon ng araw ng mga patay tayo eh. Di ba? Yang atin pong sementeryo dyan, punong-puno. Pagka November 1 and 2, nagtataka lang ako sa mga tao. Bakit kailangan nyong makipagsiksikan sa November 1 ay pwede naman kayong pumunta sa November 15 o 30 na hindi na gaanong madami? Ayaw nila.
Kasi daw, hindi raw yun araw ng mga patay. Kita mo ang mga patay, may araw, may birthday pa rin. Now, this is not the doctrine according to the Bible, and you cannot find in the Bible that we need to pray for the dead. Ang patay, patay na. Wala nang galit, wala na kanyang pag-ibig, wala na kanyang panukala, di na rin siya makapagsamba. That's the end of everything. Ang tao'y ginawa ng Diyos galing sa labok ng lupa, babalik din siya sa lupa. Ang hininga sa mga butas ng kanyang ilong ay babalik din sa Diyos kasi sa Diyos nang galing. In short, ang tao wala talaga. So, ang tao may privilege pang magbago habang ikaw po ay buhay pa. Kaya nga may nagtanong sa atin pwede ba daw mabinyagan ng isang tao na siya po ang kahalili o pampalit doon sa kanyang angkil na namatay? Alam ba, ang angkil niya hindi Kristiyano pero namatay na masama, ang pamangkin magpabinyag na lang para sa kanyang angkil, para daw ang kanyang angkil maligtas. No! Wala yan sa Bible. Kalawa, wala sa Bible na pwede mo idalangin ang patay para patay maligtas. Saan ba pinagdadampot ng mga doktrinang mga to? Wala yan sa Bible, kaibigan. Ito pa ha, si Jerome, na tagapagsalin ng Biblia. Tawag nga Saint Jerome. Doubtful po siya. Jerome doubts the Apocrypha. Ito ang sabi niya, in the late 4th century AD, after death of Jesus Christ, Saint Jerome was tasked, siya po ay inatasan, with translating the Greek Septuagint. O, kita nyo ha, hindi Greek Koine o Greek Septuagint kanya, into Latin. I-translate niya ito sa Latin. To become the Latin Vulgate noong 405 AD. But he also based his translation on the original Hebrew in the Old Testament. Kita nyo ha? Ito pong Greek Septuagint, pinapatranslate kay Saint Jerome patungong Latin Vulgate noong 405 AD. Pero hindi po siya doon nag-base sa Apocrypha. Saan siya nag-base? Sa Hebrew Old Testament. Ito pa po, si Jerome uli. Jerome doubts the Apocrypha, referring to the original Hebrew in translations was highly against common practices at the time, even discouraged. So dito po ating makikita na hindi po nila ito ginagamit, dinidiscourage nga sila kamo. In the translation process, sa proseso ng pagtatranslate nito, si Saint Jerome doubted that the apocryphal books were divine inspired. Duda talaga siya. Hindi ito divine inspired. Katoliko na yan ha. Tinawag ng Iglesia Katolikang Saint Jerome, tagapagsali ng Biblia. Ito pa, Jerome explicitly denied ng apocryphal book. Bakit? That they should have the status as scripture. Jerome said, they were not books of the canon. Sila daw ay hindi mga librong binuong mga banal na mga panulat o sulat. But rather books of the church. Hindi ito Biblia o sakop ng Biblia. Therefore, ito po sila o kaya ito ay mga libro o mga aklat lang ito ng simbahan. Anong simbahan? Kung saan sakop si Jerome, Catholic Church lang. Pero itong pinaniwala ni Jerome, he believed they could be helpful to the people. Sa mga Catholic, helpful. But he clearly, talagang nilinaw niya, stated his belief that they were not divinely authoritative. Yan ang sagot sa nagtanong. It's not divinely authoritative. False attributes, hidden, secret, unknown author, no claims at all. Mismo nga ang mga Hudyo, hindi nga nila ito tinatanggap Pero ang Catholic Church, tumatanggap. Bakit? Kasi mabasa doon ang tungkol sa pag-pray sa mga patay at pwedeng mabayaran ang kasalanan sa pamagitan ng pera. Naalala nyo ba mga kapatid ang St. Peter Basilica na meron silang mga ibinibintang mga rebulto at mga larawan kahit pa po kaperasong papel na mag-a-assured sa iyo na ikay mapunta sa langit, mapatawad ang iyong kasalanan, magbayad ka lang.
Ito ang dahilan bakit nag-revolt, nagprotesta talaga si Martin Luther. Yan po, kapatid, dapat maintindihan mo yan. Apokripa sa panahon ni Martin Luther noong 1534. Bible was the first to separate the Apokripa. So, ang Biblia dapat i-separate sa Apokripa as an intertestamental section with a note explaining. Ito po ang note niya. They are not divinely inspired. Ikalawa nito ha, kanina si Jerome. Ito ngayon si Martin Luther, sabi niya hindi divinely inspired. The Geneva Bible followed the example in 1599. In 1611, King James Bible also printed the Apocrypha, but it was removed in 1885. Tinanggal din nila. Ito pa. Sa council na ito ng Roman Catholic, sa council na ito ng Rome, noong 382, ito ang ginawa ng Catholic, according to Wikipedia. Despite doubts, bagamat sila ay merong pagdadalawang isip o pagdududa, the Council of Rome noong 382 affirmed, kanila po talagang itinalaga ito, the apocryphal books as canonical. Na ito daw ay canonized, kinikilalang banal, salita ng Diyos. Sila lang din ang nagkilala. And in response to the Reformation and Martin Luther's views on the Apocrypha, the Council of Trent noong 1546 further affirmed nearly all of Latin Vulgates as canonical, including most of the apocryphal books. Alam niyo po, ang sinama nila, most. Yan po sinabi niya, most, not all. Halos, hindi lahat. Bakit sila namimili? Kasi yung iba naman, against naman sa kanila. So, pinili lang nila yung pwede sa kanila. Example, ano yung pinilihan nila? Why was the apocryphal removed? Ito po ang dahilan. Inalis, number 1, giving money to atone for sins. Saan mabasa? Na magbayad ka lang ng pera, kasalanan mo, mabayaran na, mapatawad na. Sirach 3:30. As water gushes a blazing fire, so alms giving atone for sins. Yan ang sabi ng Sirach. Tinanggap nila yan. Tobit 4, talatang 10. Also, alms giving delivers from death and keeps you from going into darkness. Para hindi ka mapunta sa kadiliman, bottomless pit siguro tinutukoy dito. Magbigay ka lang ng pera. Para ang iyong kasalanan, hindi ka mapunta doon sa blazing fire, doon sa nag-aapoy. Ay magbayad ka lang ng pera. Tinanggap nila ito. Kasi bakit? Kapatid, sabihan ko kayo, kahit nung araw pa, talagang magbigay ka lang ng pera, kasalanan mo mapatawad na. Pabor nga naman sa kanila to. Ito pa. Maccabees 12:43 hanggang 45. Praying for the dead and giving money to atone for their sins. So yan po mga kapatid, ang talata manalangin sila sa patay na pwedeng mailipat at maligtas, magbigay lang ng pera, mapatawad ng kasalanan. Isa pa, ikalawang Maccabees 15:12-16. Praying to saints in heaven and asking them for prayers. Kaya mga kapatid, maraming mga rebulto ang Iglesia Katolika na manalangin ka sa ganito, na mga santos, ganito. Kasi turo sa kanila sa Apokripa, hindi sa Bible kapatid, na pwede kang tulungan ng mga santos sa langit na nakatingin sa iyo, tutulungan ka. So meron silang Diyos sa aso, kung nakagat ka doon. May biro pa, kung gustong manalo sa manok, doon ka kay San Pedro. Kung halimbawa, mangingisda ka, ganito. Depende. Kaya nga, bawat lugar sa atin halos, may kanya-kanyang patron. Mayroong birhin sa kanunayng panabang, kung sa Cebuano pa. Yung Virgin of Health. Okay? Meron din po yung para Virgin of Fertility, o yung tinatawag Goddess of Fertility, God of Fertility. At iba pa, mga kapatid at mga kaibigan. Kung farmer ka, meron din ganon. So, dito po inyong makita na tinanggap din po nila ang apocryphal, pero hindi lahat. Ang sabi doon, most, hindi po lahat. So ano-ano yung mga apocryphal books na yon? Ito pa po Which churches accept the apocryphal books? Ang tumanggap, Catholic. Ito po yon. Says the Council of Rome noong 382, and affirmed by the Council of Trent noong 1546, the apocryphal or deuterocanonical
books below have been considered canonical by the Catholic Church. Ito po yung mga aklat na kinonsider ng Catholic. Most of them tinatanggap. Ano yung mga aklat? Ito, Tobit, Judith, additional chapter of Esther, Daniel, First Maccabees, kaya doon yung prayer for the dead sa Maccabees, Wisdom of Solomon, Sirach, doon po yung ang kasalanan mo mapatawad, magbayad ka lang. Or Wisdom of Jesus, the son of Sirach and Baruch. Ito po ay kanilang tinanggap. Di naman lahat. Sa kabilang dako, sa mga Orthodox naman, ito naman yung kanilang mga tinanggap na mga number of books ng Apokripa. Di naman lahat. Okay? Tingnan nyo po anong mga tinatanggap nila. Third Maccabees, First Esdras, Prayer of Manasseh, then Psalm 151. Yan lang po ang consider ng Orthodox Church. Tanong ko sa inyo, kung talagang salita ng Diyos yan, ba't mamili-mili na lang kung anong pabor? I hope you wake up your mind. That's the reason why we don't accept that. Okay? Ang Anglican Church at Episcopalian Church, sa kanilang 39 articles, sila po'y sumulat na sila mismo nagsasabi at nag-express po sila ng kanilang damdamin at stand patungkol po sa apocryphal book. Ito ang sabi nila. The document does, however, view the books as useful to the church. O, bagamat hindi nila ito kinikilala at tinatanggap, useful nga ito sa church. Sang church? Sa Catholic Church. Kasi yun ang kanilang gusto. Ito pa po, Lutheran Church naman. The Apocrypha was included in Luther's in 1534 Bible. Pero ito ang nangyari, bagamat in-include noon nila, ha? Which printed between the Old and New Testament. Kita nyo ha, Old, New, nilagay siya sa gitna. Old and New Testaments with this explanatory. Anong dahilan? Apocrypha. These books are not held equal to the sacred scripture. So, kanila ding idinugtong doon, pero hindi sa equal sa Bible na sacred scriptures. Kaya nga, mayroon tayo. Sa NCCC, makabili kayo niyan o kung saan man o kaya sa Robinson o sa SM. May makita kang Catholic Bible doon. O kaya pumunta ka sa Catholic Bible School o Catholic Bible, ano yan? Store, bookstore. Nakalagay doon, no? Luma at bagong tipan na nilakipan ng Deuterocanonical Apocryphal Book. Kaya ang sabi po diyan, inilagay nga noon noong 1534, pero po is not sacred like or equal the Bible. Alright. United Methodist naman, ito ang sabi nila. The United Methodist Church, like most other Protestant denominations, do not recognize the Apocrypha as authoritative scripture. I hope na intindihan po niyo ito, kaibigan. O na 2 Timoteo 3:15, at mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. 16. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran. Dito po malinaw, mahal kong mga kapatid, ang sabi ng Biblia na ito ay napakalinaw na dapat mo at dapat kong maintindihan. Bakit hindi po ginagamit ang apocryphal book? Ito ay sapagkat hindi nga yan salita ng Diyos. Mismo nga author wala, mismo author di nga niya inaangkin, at ito'y hidden o secret, erroneous attributes, at marami pa na mismo ang kanyang canonicity, mga kapatid, ay sa Iglesia Katolika lang at hindi nga ito isinama. Kaya lang isinama nila kasi pabor sa kanila, tulad ng manalangin ka sa mga patay, magbayad ka lang ng pera, kasalanan mo mapatawad, at pwede nang yung mga rebulto at mga mga saints o mga banal sa langit ay dalanginan mo, tutulungan ka, which is not true. Which is not true. Ang makakatulong sa inyo hindi si Pedro, si Matthew, si Marcos, Lucas, Juan. Ang makakatulong sa inyo, sa akin, sa ating lahat, ang ating Panginoon Hesus. Period. So, ang tanong nyo, ating balikan, ang Panginoong Hesus ay nagbanggit ng isang, hindi po yan, bagong utos. So, ang inyo pong katanungan kanina, bakit po ang Seventh-day Adventist ay hindi po naniniwala sa apocryphal books o mga Protestant world? Ang sagot, kasi hindi yan kasama sa Biblia
at hindi yan salita ng Diyos at hindi po yan canonized, hindi po yan kinilala at ang kanya pong mga aral ay baliktad at yan po ay against sa Bible na ating ginagamit ngayon. By the way, sa akin pong mga kaibigan, mga pare, napakadami na pong misa ang akin pong sinalihan at sinamahan, mga kapatid. Lagi naman nilang kinokote talaga ang 4 Gospels of the Bible. Matthew, Mark, Luke, and John. Meron man sila pailan-ilan sa lumang tipan, pero hindi pa po ako nakarinig sa misa na ang ginagamit po nila ay Makabeo at iba pa. Marahil ang iba po gumagamit, pero hindi po lahat. Pero ang aking masabi sa inyo, wala po sa Biblia yan, hindi po sa Biblia yan, hindi po kasama ng Biblia yan, yan po ang sabi sa atin ng kasulatan. Okay? So I hope po clear. Ang tanong po kanina patungkol din po naman na may bagong kautosang binigay ang Kristo at nawala na po ang 10 utos. Huwag niyo pong isipin yan sapagkat ibinigay ang bagong utos na magmahalan ang rason para po makilala ng mundo na silang 12 ka mga disipulo kasi napalitan naman si Judas para malaman ng mundo na kayo nga ay mga anak at mga lingkod ng Panginoon o mga alagad. I hope clear po sa inyo. Okay? So mga kapatid, mga kaibigan, ang lahat ng mga baging ito ay napakalaga. At tayo po'y pupunta na ngayon sa ating pong pagkukwis. Ngunit bago po yan, tayo po'y lumapit sa Panginoon sa dalangin. Mga kapatid, mga kaibigan, ayo po ay naging malinaw sa inyo ang lahat ng ito. Tandaan po ninyo, tandaan po nating lahat, na ang salita ng Diyos ay pinagkaloob niya sa ikadudunong ng tao, sa pagtuturo, sa pagsansala kung nasinsay ang ating mga daan, at sa pagsaway para po ang ating mga maling gawa ay maitutuwid ayon sa kalooban ng Diyos. Ang Panginoon nawa ng langit ang magpala sa inyo, sa akin, sa ating lahat. Kung kayo po'y nakikinig ngayon, mahal kong mga kaibigan, pwede nyo po bang mag-comment kayo sa ating Facebook account? Kami po'y nakikinig dito sa Jeddah. Kami po'y nakikinig, nanonood po dito sa Amerika. Nanonood po kami dito sa Thailand, sa England, sa Italy, sa Portugal, Switzerland, Uzbekistan, Russia, Alabama, saan man lugar ng buong mundo. Matutuwa po kami, mga kapatid, na makareceive ng text sa inyo. At kung kayo po mayroong mga katanungan o paglilinaw, inyo pong ilagay doon. Evangelist Dizon, ito pong aking tanong. Ilagay nyo po yung tanong. Para sigurado ko po, tanong yun para sa akin. Sasagutin po natin at bigyan po natin ng pansin. I hope ang Diyos ng langit ang magpala sa inyo, sa akin, sa atin pong lahat, tayo po'y mananalangin. Dakila naming Diyos na nasa langit, salamat po sa inyong mga dakilang salita, sa inyong pag-ibig, sa inyong pagliligtas. Salamat na ikay nariyan para sa amin, Panginoon. Purihin po kayo, magpakailan-kailanman, sapagkat kayo aming Panginoon, aming Diyos na aming minamahal. Sa inyo po kami humihiling at dumadalangin na inyo pong pagpalain ang aming mga kaibigan na nakikinig, lalo tigit ang mga sinserong nakikinig upang matuto pa ng mga katotohanan sa inyong mga salita. Pagpalain ang bawat tahanan, Panginoon, at salamat sa inyong pag-ibig, salamat sa inyong pagdinig, salamat sa inyong pagtanggap sa aming mga dalangin. Ito po'y aming pinasasalamatan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.